araw para kay Natricia at sa kanyang ina ang unang araw ng klase bilang kolehiyo. Pagkatapos mag-ayos ni Natricia, ay agad siyang nagpaalam sa kanyang ina para pumasok sa eskwelahan. Nay, pumunta na po ako sa aking eskwelahan. Pasok na ako. Sige anak, mag-iingat ka. Hay, mga paalala ko sa'yo. Huwag kang marunong kung may boyfriend. Ha? Para ka pa. O, mag-iingat ka ha. Opo, Nay, ako pa pumaasahan yun. Alam mo naman, na ikaw lang ang inaasahan ng ating pamilya. Bye-bye. Pagkatapos paalalahanan ng ina ang kanyang anak, Anak, si saglit Tricia, lang. Siya nga pala, baka hindi mo na ako maulan dito mamaya ha. Meron kaming suba ng mga kaibigan ko. Kakabukas na rin ako makauwi. Sige po na, enjoy ka po. Healthy living pa lang, mama. agad na nilitong umalis para pumasok sa eskwelahan. Okay, good morning class. Dismiss. Pagkatapos ng klase ay nakita ang dalawang magkasintahan Parang 4AC. at dahil man sa rin nila ay napagpasyahan nilang magbanding man lang. Dahil wala silang ibang mapuntahan, ay nakatanong ang kanyang nobyo kung pwede ba sa bahay dito sila tumuloy. At dahil wala ang nanay ni Tricia sa kanilang bahay ay agad siyang pumayag. Go, guys! Dave, happy Mansari nga pala. Format ko tayo ngayon. May tao ba sa inyo mamaya? Sorry kasi sa ako wala. Sige, doon muna tayo tumambay sa ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa tahanan ng babae. At dahil silang dalawa lang ang tao sa bahay ay nakagawa sila ng bagay na hindi nila dapat gawin. Sana gawin. Makalipas ang ilang linggo ay dinalaw ng magkakaibigan si Tricia dahil ilang araw na siyang hindi nakakapasok sa eskwelahan. At hindi nito alam ng kanyang mga magulang, nakakaramdam na pala ito ng kakaiba, kaya naman nung dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan, ay napansin din nila ang bigla ang pag-iba ng ugali nito. Habang nag-uusap sila, ay pinadiskubre silang kakaiba. Beth! Trisha? Uy! Hi! Kamusta ka? Kamusta ka? Tagal mo hindi pumapasok. Miss ka namin. Pumasok mo na kayo sa ulit ng chikate. Pumasok mo na kayo may Trisha, kamusta na ang buhay mo? Namanasig bang pag-ibig pagkain na yung favorite mo yan? Ano ba? Isa-isa ang hihingin ninyo eh. Halabi, ang init na ng ulo mo. Ang aga-aga. Pinisita ka na nga namin eh. Ang hingin ninyo simula para pagpasok. Nainyo na lang kita lalaki. Nainyo mo na lang. Ano ba yan? Ulit mo to. Ang baho! Ano ba yan? Beto mo! Namin ko lang yan. Bali ka. Talaga yan. Panis na ata yan. Kaya umuusok mo. Bes? Okay ka lang? Wala kasi kagaling na umagat niya sa nakarang araw. Sukan ako ng suka. Nahihilo na rin ako kung naalat. Saan ka ba kanina? Madawag ka po. Sandali, sandali. Kumain ka na sa akin. Bes? Totoo? Ano ba yan? Hindi wala kasi gusto naman kasi namin Tapos yung mama niya, ilang araw ko guys. Kaya ano siya siya magpapaliwanag? Nag-start ako ng hindi na kasi namin alam eh.
babe. Babe, bakit parang may problema ka ba? Huwag ka mag-alala, babe. Papanagutan ko yan. Sabihin mo muna sa kanya at papanagutan naman kita. Oo. Oh, guard! Oh, Wala ka naman Sa araw din na iyon, habang nagluluto ang ina ni Justin, ay agad niya ito pinausap at inamin ang sinatago ng kanyang nobyo. O anak, nandiyan mo na. Kumain ka na. Nay, wala po kong gana. Bakit? May problema ka ba? astig yung nari. May aminin ko ako sa inyo. Nabuntis ko po si Trisha. Ano? Ang bata mo ba para makabuntis? Hindi ko po sinasadya. Nay, hindi ko namin sinasadya. Inisip mo ba yung paghihirap ng tatay mo? Para lang kapag-aral ka? Nay, nabubulwala po ako. Dapat inisip mo muna. Anong gagawin mo ngayon? Nay, papanagutan ko siya. Isasantabi ko muna ang aking pag-aaral para lang masustentuhan ko ang mag-ina ko. Alam na ba ng nanay ng jowa mo? Yun nga, Nay, hindi niya pa alam. Ang laki ng problema mo, anak. Paano? Ano gusto mo gawin natin? Nay, pwede mo muna siya kausapin? Kaya mo ba? Iharapin yung magulang niya. Kakayanin. Isang araw, habang nagtitikot ng langit ang ina ni Trisha, ay dahan-dahan siyang pumasok habang umiiyak. Walang kaalam-alam ang kanyang ina sa nangyayari sa kanyang anak, kaya akala niya may nararamdaman lamang ito. Aaminin na sana ni Trisha ang kanyang tinatago nang biglang dumating ang kanyang nobyo at ang mga magulang niya. Nay? Nay? Oh, anak, ikaw pala. Nay, bakit ka umiiyak? Gusto ka lang sabihin sa inyo. Tao po. Tawanas mo ba? Babe, Anak, sino yan? Anak, sino? Magandang araw po. Magandang araw, sino kayo? tita, hindi na. May sasabihin ako sa inyo, pero hindi ka daw. Sige na. Maupo mo na kayo. Ano ang saya na to? Tita, hindi na po kami magpapalibig ng tita. Ang sasabihin ko ay, napuntis ko ang inyong anak. Anak mo yan! Anak mo! Ako mo to! Ito mo kayo mag-alala, papanagutan ko ang anak niya. Hindi ako papayag. Kaya niyang panagutan ang anak mo. At kaya namin buhayin ang magiging apo namin. Ayaw mo sa kanya. Sa amin yung apo ko at hindi sa amin ipapakita sa'yo. Magsumpa na lang. Ikaw naman. Siya kasi yung tatay mo. Kasama natin kung ano gagawin natin dyan sa anak ko. Nabakan yan. Dahil sa galit ay ayaw pumayag ng magulang ng Trisha na ituloy ang pagbubuntis nito. Ngunit sa ilang pagpapaalala ng ibang mga tao at ng magulang ni Justin, kalaunan ay tinanggap na rin niya ito at mas naging maayos ang kanilang buhay at mas naging masaya sila magmula na dumating ang bata. At doon nagtatapos ang aming kwento. Ang nangyayari mo sa katawan ay kailangan mo kagaya
bagay. Ang lahat ng tao ay may karapatang mabuhay dito sa mundo. Nasa tiyan man yan o kahit pagkasilang ay may karapatan na agad ito. Kaya naman, hindi sapat na dahilan ang abortion